Hello, magandang hapon uli mga kababayan. So meron tayo mga videos or posts na pag-uusapan. Diba? So unang-una itong anong masasabi nyo daw sa nakakotse muntik pa si Manong? Tingnan nga. Muntik na si Manong. Kotse kasi bumukas yung pinto eh. So makikita na ito, bumukas yung pinto. Paano ba alisin yung caption? Walang tumingin kaya. May caption eh. Paano? Ayan o, ito yung motor. Biglang bumukas yung pinto. Muntik na si Manong. Sino pa? May problema din yung nakapark no? Hindi siya tumitingin. Hindi siya tumitingin kasi eh. Tsaka alam naman nating pagtabi ng daan bago ka bumukas. Tamo ha? Toink. Buti bandang gitna lang siya na sumuot. Buhay siya. Tanga-tanga din yung Imposible namang hindi niya makita yon. Instinct na natin yung di ba? Kahit nga ako pag nakasakay ako ng kotse, o let's say kahit taxi lang, tapos tumabi yung taxi, parang obligasyon ko nang tumingin muna sa gilid eh. Bago ko buksan yung pintuan ng taxi or nung Grab na binook ko. 'Di ba? Ewan ko minsan. Pero sa kabilang banda, yung pagpa-park din sa gilid, 'di ba? Dapat ano bang opinion ng mga tao diyan? Ang sisi nila sa sa may kotse talaga. Diba? Kasi yun parang obligasyon mo. Let's say, kahit pa sabihin mong inahanap ko baka may magsasabi, mali yung mali yung nakamotor eh. Let's say, mali na itong mga nasa daan pero nagsimula kasi yung aksidente sa pagbukas mo ng sa pagbukas mo ng pinto. Kasi dapat nasa mo na yan, kumbaga habit mo na yan na every time na magbubukas ka ng pinto ng kotse, titingin ka talaga. Parang pag diba, pag liliko ka, pag mag-U-turn ka, titingin ka talaga. Yun na hindi ginagawa kadalasan ng mga tricycle. Yung mga tricycle, liko muna bago lingon. Kadalasan yan eh. Kahapon lang may na-aksidente dito ng tricycle eh. Ganon din ang liko muna bago lilingon. Tapos, alam mo yun, parang yung mga tricycle driver pa yung matatapang. Ba't tayo napunta sa tricycle driver? Hindi, ang pinag-uusapan kasi natin, bago ka gumawa ng isang bagay, lumingon ka muna. Pag mga ganyan. Anyway, tayo? Buti hindi siya sa may bandang gulong, no? Pumasok lang siya. Next. Ito, debatable naman ito online. Debatable to. Yung ayaw daw maglakad, nagpa-book siya ng ng Grab. I think Grab to. Pero ayaw maglakad daw ni ate. Ikot ka. Ulitin natin ha. Sa mismong Kuya, dito ako nag-pin. Umikot ka. Hello, kuya. Ba't nandiyan ka sa kabila? Ay, ma'am, andito po ako sa tapat ng 7-Eleven na. Kuya, dito ako sa 7-Eleven nag-pin. Umikot ka, nandiyan ka sa kabila eh. Ma'am, di ba pamowa po tayo? Dediretso na lang po sana tayo kung makakatawid kayo. Ay, ayaw
Wait, kuya, dito ako nag-pin. Umikot ka. Sige po, sige po. Kasi pag pick up ko sa inyo, iikot tayo ulit. Ay, okay lang yon. Basta umikot ka dito sa 7-Eleven. Sige po, sige po. Ayos. Pantay lang po Ayaw siguro Lang po mainitan ako. ni Marami po ate. kasing sasakyan eh. So ang 7-Eleven nasa tapat lang. Ayan lang ang 7-Eleven, oh. Tapos ayun lang si ate. 'Di ba? Bullshit. Hello ma'am, good afternoon po. Afternoon. Kuya, sabi ko sa'yo, ditong pin ko sa 7-Eleven, bakit nasa kabila ka? Kasi po pa-MOA po tayo eh. Kagaya po ngayon, U-turn na naman po ako. Ganun talaga kasi 7-Eleven yung pin ko. Sige po, sige po. Pero okay si Kuya. Hindi na nakipagtalo, ha. Ma'am, Okay. dito na po. Hindi, ganito kasi Kuya, yan. dun pa konti kasi ang layo mo naman sa tapat na entrance. Sige po, sige po. Doon mismo, ayan. Oh, sige, oh. Oh, sige. Dito na. Thank you, kuya. Thank you po. Doon pa ang konti. Talagang kailangan tapat na tapat, ano. May mga nagsasabi dito sa comment section na kung saan daw talaga pinin, doon ka daw talaga dapat. 'Di ba? Ito, case to case basis naman. Ito, sabi nitong isa, this happened to me before. The driver wanted me to go to the other side even though I had already pinned Podium as my location. I am a person with disability. I was in a wheelchair and wearing a spinal brace because I had undergone spine. Ibang kaso naman ito, Ma'am Ana. Ma'am Ana Alcantara ang name niya eh. Ibang kaso naman ito, ikaw naman ay paralisado ka. Ito namang, alam mo yon yung maikli lang pala yung daan. Nandito naka-side, tapos ay yan ang tatawid lang, asin yan lang. Sometimes, no, parang sobra naman. Pero may mga nag-a-argue dito na tama daw yung, yung babae kasi, nagbabayad naman daw. 'Di ba? Oo, maraming ang maraming nagsasabi na mali din ang driver. 'Di ba? Sa bagay, kung nakalagay naman dun sa na may instructions ka na no matter kung ano reason mo, no? Pero kung gusto nyong parehas na, kung ako lang ha, kung sabi naman ito isa, kahit saan kayo makarating mali yung driver. Ganto kaso niyan, pag pumick up ang passenger, di ba nire-require nyo na dun sa pinpoint. Oh, totoo ito. Same goes sa driver. May instructions yan minsan eh. Kung saan ka talaga magpapapick up. Pero yung ito ha, kaya lang may case to case basis eh. Kasi kung makikita mo dito, tamo ha. Kuya, dito ako nag-pin. Umikot. Ako kung ako ang kung ako lang. Tama naman yung iba. Tama naman yung iba. Kung ang pagbabasihan mo ay yung sa rule talaga, kung saan nagpin yung driver, doon ka talaga pipick upin talaga dapat. Tama naman yun. Pero sometimes kasi, katulad nito, Hello, no? kuya. Ba't nandiyan ka sa kabila? Ay, ma'am, andito po ako sa tapat ng 7-Eleven na. Kuya, dito ako sa 7-Eleven nag-pin. Umikot ka. Nandiyan ka sa kabila eh. Ma'am, di ba pa-MOA po tayo? Diretso na lang po sana tayo kung makakatawid kayo. Katulad niyan, yung abala ng, kahit pa sabihin mo na yung abala kasi, na kung makikita mo, dyan siya sa side na yan, Ayaw. na hindi naman kalakihan yung kalsada, na pwede mo naman, hindi katulad yan ng halimbawa, di ba, sino nakapunta sa inyo sa North EDSA, SM North EDSA, nandito yung North EDSA, no?
Tapos, tapat ng SM North EDSA, yung Concentrix. May island sa gitna nun eh. Pagtatawid kasi yung, yung pasahero, madugo pa yung gagawin. Ito kasi, parang 5 hakbang lang natatawid eh. 'Di ba? Pero kung makikipag-argue, mali talaga yung driver. Pero sometimes kasi, With kuya, yung, ewan ko, dito ako nag... hindi naman dahil mainit, hindi naman mainit no mga time na yan. Kasi kung titingnan mo, nung umikot yung driver ha, just imagine ito. Iikot siya. Pag ikot niyang ganan, sa 7-Eleven, yun talaga siya, nandun lang talaga. Tatawid lang. Pagtatay ko yan, let's say hindi Grab yung kami-kami, mumuray ka ng tatay ko. Tangina mo, tatawid ka lang. Pag liko niya, ayun na si ate, ito na mismo. Ayan, di ba? Hindi naman kalakihan yung daan. Kahit pa sabihin mong tama ka yung for humanitarian reasons, no? Konting sacrifice para hindi kayo maabala pare-parehas. Para smooth kayo. Tapos then, dito, pag bababa siya, kailangan tapat na tapat sa pintuan. Pero ang gusto ko dito kay Manong, hindi siya yung mareklamo. Yes, sa sarili niya na lang yun. Pero okay lang. 'Di ba? Pero kung makakapunta sa kung debatehan kung sino ang tama, mali talaga yung driver. Kung ano yung demand ng pasahero, yung dapat na masusunod. Kaya lang doon sa part ng pasahero, 'di ba? May mga bagay kasi na kailangan nyo rin magtulungan eh. 'Di ba? Hindi naman ang mga dahilan kasi ang mga dahilan kasi dito, ako noon, yung mga nagko-comment, ako noon PWD ako. Mga PWD kayo, understandable na kailangan talaga na asikasuhin yung yung pangangailangan nyo. Pero case to case basis eh. Pero again, 'di ba? Kung talagang dun pinin, wala din naman magagawa in driver. Hindi ko siya pwede ipagtanggol. 'Di ba? Now, next video. Ano to, tong si Fiang na to? Maraming salamat po. Unang-una dun sa kay Lord talaga na nagbigay sa amin ng opportunity na mapabilang dito. Second, dun sa mga supporters namin in general of all the PBB Gen 11. As you all know, alam niyo yung story namin and kung mapapansin niyo, among all the ships, kami yung pinaka-unique. Pero yung kwento namin, kwento yun ng bawat isa na meron tayong pinaglalaban in life na gusto lang naman natin, mahalin tayo, tanggapin tayo. Maraming salamat po. Binigyan ng ng attention ng mga basher na dahil galit kay Fiang. Sa akin, kung hindi naman i-highlight to, hindi ko naman, hindi, halimbawa kung ako nanonood tapos nagaganyan-ganyan siya. Sa akin, wala lang naman eh. Lalo na kung ka-close niya naman ito nagsasalita. Pero, pag binigyan na ng pansin na katulad niyan, na kinrap na yung video, parang sabihin sa'yo na tama ba ang ginagawa nitong babae na to? Doon mo na lang makikita na mali eh. Pero kung sa bigger picture, yung halimbawa, hindi kinrap ng ganyan, feeling ko hindi naman mapapansin yan eh. Talagang naghanap lang talaga yung mga basher na may mapapansin sa kanya. Pero kung tutuusin, pag nabigyan mo siya ng focus, makikita mo na parang napaka immature naman. Pero hindi naman siya big deal. Kung okay lang doon sa nagsasalita, hindi naman siguro big deal. 'Di ba? Hindi naman siya, kung kilala naman natin na ganyan yung attitude niya, Pero mas maganda sana kung hindi ganun, Siyempre nagsasalita yung kasama mo eh.
Hindi ko rin maintindihan eh. Anyway, next video. Ay, next post naman. Ito, kinukumpara nila si Yorme kay Biko. Di ba? Katulad nito nag-post. Hindi ko alam kung anong ano nito eh. Hindi ko alam kung ano yung ano yung nais iparating. Pati pa ba naman ito gagawin yung kompetensya? Eh, hindi naman magkaaway yung dalawang tao. Parang may separate silang mundo eh. Kinukumpetensya pa nila to. Sabi gano'n dito, how is Vico Soto different from Mayor Isko Moreno? Like night and day. Just the complete opposite of each other. But first, the similarities. While Vico is younger by 15 years, both are youngish and boyish looking, giving their respective stints as mayors a youthful vibrance. Both have massa appeal and an everyman charisma that enthralls crowd whenever they speak. Both of course have showbiz roots or pedigree. But that's about it. Their style of governance couldn't be any more different. Days ago, as soon as Isko Moreno took over Manila, his speech was one of the retribution. He began calling out the previous Mayor Hali Lacuñas for supposed 10 billion debt she left behind. Oo nga no. So pagka nanalo uli si Hani, patuloy uli yung utang na yon. In contrast, as soon as Vico Soto won the election in 2019, ending the decades-old dynasty. Nanalo nung 2019, ending the decades-old dynasty of Eusebios. He made the promise, lahat ng nangyari before ng term ko, hindi ko kakalkalin, basta hindi mangyari under my watch. Focus tayo sa ngayon, said Vico. While Isko projected himself as the new sheriff in town, Vico promised a new kind of governance that turned the page and reinvented Pasig from the ground up. Hindi, dito sa part na to, no, yung hindi nakakalkalin, sometimes kasi, kailangan magkaroon ng accountability eh. Di ba? Kailangan magkaroon ng accountability. Hindi mo kakalkalin, move on tayo. May ginawang kagaguhan yung dati, tapos na-discoveryhan mo sa term mo, move on tayo. Kailangan maging accountable at kailangan din malaman din ng tao yun. Sinabi man ni Biko yun, na hindi niya kakalkalin yung mga nangyari before term. Pero I think, madidiscuss nila sa kanila yan eh. Hindi mo lang siguro nakalkal sa mga interviews niya, yung mga namanan niyang problema. 'Di ba? Nasasabi niya, although na hindi niya naman pinapangalanan yata, yung katulad nung pagpapaayos nung City Hall nila. Alam ko na mention niya yung mga namanang problema eh. 'Di ba? Yung style ni Isko na sabihin kay Hani Lacuña, I think may purpose yon kung bakit niya kinall out. Hindi lang para mahiya yung gumawa nun. Pangalawa, malaman ng tao para sa future kung tatakbo man uli yun, alam na nila ang gagawin. Di ba? I think hindi problema yon yung pagkalkal. Hindi problema yon para sa akin. Masyado namang to. In the first few days of Isko, he is seen literally cleaning up the town. He cleaned the streets of Divisoria, had petty criminals appear before his office to lecture them, and showed off confiscated illegal motorcycle mufflers. During his first term, Vico Soto shot to national fame when he went to check the workers holding a picket and warned the company to respect workers' rights. He had a tense confrontation with the landowner who demolished homes of informal settlers.
He inspected and then reprimanded a big contractor for erecting buildings without permits, which led to the owner Sara Diskaya to run against Vico, only to lose via landslide. Isko Moreno goes after the petty and the powerless. Vico goes after the powerful in defense of the powerless. Hindi ko nagigets yung ano neto, no? Yung comparison. Hindi naman magkaaway tong dalawa. Bakit? Diba? Ang mga pinaparada daw kasi ni Kiko, mga yung criminal na small time. Pero si Biko daw, kinall out niya daw yung mga malalaking ano. Diba? Tapos yung sa healthcare daw, 1 billion. I think, hindi talaga siya pwedeng, hindi siya pwedeng, pinagsasabong nila eh. Kung pagsasabungin nyo yan, si Biko ang pamumunuan ang gusto nyo maging mayor si Biko ng Manila? Hindi, instead na magganyanan kayo, i-highlight nyo na lang yung maganda na ginagawa ng bawat isa. Pwede siguro yung ginagawa na yan kung sa iisang lugar lang sila. Hindi eh. Kayo ba nakikita nyo yung point neto? Or naghahanda na kayo na sa future, nakikita nyo ba na magbabangga tong dalawa na to sa mas mataas na posisyon? Yun ba yung nakikita nyo? Siguro yun ang nakikita nila, na darating ang araw, itong dalawang ito magbabangga sa mataas na posisyon. Parang ang aga naman yata nito. Pag-focusin nyo na muna yung mga tao. 'Di ba? Hindi kung sino magaling, hindi na to eh. Ito nga eh, bumanat dito sa muka pa lang daw ni Biko malinis. Ano ba yan? Pati muka. Hindi ko nakikita yung point nito. Parang pointless siya eh. Granting na maikumpara niya na mas magaling si Biko. Anong maidudulot na benefit nun sa mga tao? Sige, magaling si Biko kaysa kay Isko. Dapat ba hindi na tumakbo si Isko kahit kailan? Paano naman ang Maynila? Sino naman ang mag-aano sa Maynila? Di ba? Dapat ba? Kung mananalo naman si Isko, dapat ba hindi natatakbo si Biko? Ang labo nito, Ito yung, bagamat may point naman yung post niya, pero I don't think na siguro preparation ito dahil nakikita niya na baka itong dalawa siguro for the next 10 years or next 5 years magkikita sila sa sa national election, presidente, kaya inaano na nila si Biko. Anyway, di ba? Kung ganun man, wag muna natin isipin 'yon, di ba? Kasi parang yan magkakaroon na naman hindi pagkakaisa niyan eh. Instead na yung mga supporters ng bawat partido ay mag-focus na ayusin yung kanilang lugar. Kanya-kanya kasing style din yan eh. 'Di ba? Kung corrupt si Isko, di i-expose. Kung corrupt si Biko, expose din. Pero ang yung sa area lang nila. Hindi yung kailangan pagsabungin nyo pa. Anyway, yan lang naman po. Anong tingin nyo doon? Parang, kahit pa sabi mo may laman yung sinasabi niya, pero hindi ko nakikita yung point bakit kailangan gawin yung comparison na ganito.
Mag-ano lang to magdudulot lang ito ng away sa mga bagay na hindi naman dapat pag-awayan. 'Di ba? Hindi naman opposing side itong dalawa eh. Kasi magkaiba sila ng lugar. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.